Gaano na po kayo katagal dyan sa Saudi Arabia? 7 months pa lang po. Lumapit po yung misis ninyo kasi apparently kayo daw po ay sinasaktan dyan sa Riyadh. 2 beses na po. Okay, pwede nyo po bang ikwento sa amin, Sir Kennard? Bale, una po kasi yon May 20. Andito pa po yung isa kong kasamahan na Pilipino, yung papalitan ko. So, siya po yung nakasaksi, siya po yung umawat. Buti nga po, andito pa siya noon. Pero nung una naman po, nung unang months ko dito, by April, okay naman po yung amo ko, mabait naman siya. Sir, anong klaseng pananakit po yung ginawa sa inyo? Ang sampal po kasi dito sa Saudi, nakaganan yung kamay niya, paganan. So parang suntok Dito na po rin? ako tinamaan. Oo, dito po ako tinamaan sa ulo. Hindi po kasi, yung amo ko po kasi hindi siya nanakit sa mukha kasi magkaka-ebidensya nga naman. Ganun. Tapos, nung masapak niya po akong ganun, tinulak niya po ako ng malakas, nakatatlong sipa po siya sa akin. Okay. Pero sir, ano po ang nag-trigger? Nung kasamahan. Ang dahilan po kasi noon, nung time na yon, kasi mainit po yung ulo ng amo namin, maghapon pong mainit. Gabi din po nangyari yun, maghapon pong mainit yung ulo ng amo namin kasi may problema po sa farm noon, namatayan po ata siya ng kamig. Kaya medyo mainit yung ulo niya. Tapos nung dumating, nagbanyo siya. Kasi gusto niya lagi, mabango yung, siyempre, kailangan, pag laging mabango naman nga talaga, kailangan may pang-spray po kami. Nakakita siya ng parang alikabok, ganun. Ginanin niya ng kamay niya, akala niya alikabok, moist naman yun nung spray. Pinaliliwanag ko sa kanya ng maayos, pero hindi siya tumatanggap ng paliwanag. Okay, tapos Dahil doon, parang siyang paggalit yung sagot sa amin. Tapos pinatawag niya sa akin yung isa kong kasamahan kasi nasa baba siya, yung isa kong kasamahan dito ng Pilipino noon. Nung tinawag ko, ini-explain namin sa kanya, yun, lalo siya nagalit. Okay. Tapos yun, mabilis po kasi yung kamay ng amo namin, agad-agad nananakit, gano'n. Yung sumunod po is nito lang pong November 6 po ate, 6. nung kabilang linggo lang po, Webes ng gabi. ano naman po ginawa dito kay Sir Kennard nung November 6? Ano po, yung hinampas, yung Din- jacket po. Tinitiban po ako. Una po yung amo ko talaga, yung prinsipe. Prinsipe po kasi yung amo Prinsipe, ko dito. pero yung Opo. gawain niya parang hindi Nag-concern gawain po. ng isang prinsipe. Oo, nag-concern naman po ako about sa sahod ko, salary ko. Kasi po kulang ng 500 SR. Oh, prinsipe, hindi Yung- din magbabayad ng tama. Yun Totoong lang, prinsipe ba yan? yun po kasi hindi... By August po, month of the August na salary ko po, kulang po ng 200. Pero hindi ko na po inareklamo yun dahil alam ko pong magagalit lang siya, ganan. Pinabayaan ko na, hinayaan ko na lang po na kulang ng 200 yung salary ko. Sir Kennard, ilan po ba kayo dyan na mga houseboy dyan sa tahanan ng prinsipe na yan? Isa lang po siya. Mag-isa lang Isa po? lang po. Dalawa po kami dati dito. Opo, driver mo po talaga yung ano ko dito dapat. Kaso, wala na nga po silang makuha pang Pilipino ngayon. Hindi na rin po bumalik yung isa. Kaya naging sa loob na po yung trabaho ko. Okay. Yung agency ba, Tapos Kennard, aware doon sa ginagawa sa inyo? Nag-report din Opo, po ako nung nung pangyayari Friday. nung una po kasi pinalampas ko kasi bago pa lang ako, tsaka syempre mawawalan ako ng trabaho pag ginusto ko agad makauwi. Tsaka hindi ko naman po akalain na pangyayarihan na padadalawang beses akong ganito. Siguro kung hindi po yun palagi nasa bakasyon, baka matagal na po naulit. Kasi nung May na yun, ilang buwan na yung lumipas, halos lagi siya nasa bakasyon. Mahilig kasi magbakasyon yun. Webis po kasi Dalawang nag-report taon na, na po. Webis po nangyari. To Friday po, nagpunta na po ako ng agency. Tapos, na-report ko na po sila. Tapos, ang ginawa po nila, nag-email po agad sila sa agency dun sa Riyadh. Tapos, sabi nila po, ano daw po, yung update daw po nila ako. Tapos, araw-araw naman po ako nag-a-update kasi hindi po sila sumasagot. Hanggang ngayon, wala pa rin. Apo. So, wala silang maibigay ng konkretong hakbang. Oo, kasi gusto ko din po kasi namin agad ng action kasi hindi po kasi biro, baka mamaya mas may malala pa pong mangyari. Kasi ganun. prinsipe raw eh. Opo. Yung nananakit dito kay Baka Kennard. Apo. Sir, makapangyarihan po dito yung amo ko. Kayang-kaya niya pong baligtarin lahat ng pangyayari. Opo, kaya po, Kahit po, natatakot siya. halimbawa, rescue ako dito ng agency dito sa Saudi, baka hindi rin po ako pumayag kasi po, kayang-kaya niyang bayadan yung agency dito sa Saudi kung ano yung pagawa sa akin yun. Halimbawa, sabi po ng amo ko, wag daw po ako magsusumbong. Kaya-kaya niya daw po ako ipapatay. Okay. So, meron na ring pananakit, actual, meron pang pananakot dito Apo. kay Sir Opo, Kennard. And pananakot. apparently, hindi pala birong tao Apo. itong nananakit sa inyo. Pero, Sir Kennard, no, at kay Ma'am Jenny May, dito naman sa tanggapan ni Senator Raffy, ito, ilalapit po natin para masiguro po natin yung kaligtasan po ng inyong mister.
Apo. Magandang hapon po, Attorney Sherlyn Malonzo. Magandang hapon po, Attorney JB. Ito, si Kennard, inaabuso ng isa daw prinsipe. Sana po, matulungan naman natin itong si Kennard. Actually, Attorney JB, natawagan na namin yung OWA Riyadh at tinawagan na rin po kagad yung kanyang foreign recruitment agency. So, para din sa maintindihan din ni Kennard, no, sa ni Jenny May. Because, di ba, lagi naman natin sinasabi, Attorney JB, no, hindi naman kami pwede po na pumunta po direct sa bahay po ng employer. Yes. So, and then, nag-submit naman po, and even the Philippine Recruitment Agency po, tinawagan din namin kanina. At nag-submit naman po sila, no, that they will try their best para po ma-pull out po kaagad po si Kennard, no. In fact, waiting na lang po ito, no. Of course, it's a matter of negotiation with the employer, Attorney JB, and Kennard knows about it. But ang point is, meron ng proper coordination with the concerned office po ng OWA dyan po. And then, kung hindi po isurrender siya ng kanyang employer, of course, we will be resorting naman po to the appropriate legal steps po para po ma-pull out siya because may pananakit na po na nangyari. Although sinabi ni Colonel, hindi ordinary employer kasi itong employer, but regardless to whether principal po or not. So, meron naman pong batas na kailangan pa rin pong sundin, no? So, ginagawa na po ng OWA Riyadh at ng MWO po yung lahat ng dapat pong gawin. Ayan, no? We appreciate po, Attorney Sherry, yung coordination po na ginawa natin with our partners dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. At least, sina Ma'am Jenny May at si Kennard, may naririnig ng konkretong hakbang na ginagawa. Kasi ang hirap pa dito, Attorney Sherry, yung agency nila, which is ngayon, hindi rin namin matawagan, hindi din pala pinapansin kahit alam na nila na yung sitwasyon ng ating OFW. So, pwede rin po ba, Attorney Sherry, etong agency po na may hawak dito kay Sir Kennard Pola, mabigyan din ng leksyon? So, ang gagawin lang po ni Kennard po, no, pag dumating siya dito, at kung talagang may failure to monitor at iba pang violation, he can always file po sa Department of Migrant Workers because they have the regulatory powers over the employers, foreign recruitment agency, and even the Philippine Recruitment Agency. Para po hindi na rin po, wala na ba rin po mabiktima yung kanyang employer at ma-blacklist na po kung nananakit po ng mga Filipino workers natin. Okay, maayos po yun. Yun Tama ang maganda, po, no? Attorney, blacklist. Blacklist. Opo, Tama yan. No? opo. Kasi kung nakita na natin na hindi naman na rin sila ready na tumulong or magbigay ng assistance sa ating mga OFWs, wag na nating isugal na baka may mga sumunod pa dito kay Sir Kennard Pola. Attorney Sherry, no, ang isa pang hiling namin kasi merong immediate threat dito kay Sir Kennard at makapangyarihan nga itong kanyang amo. Pwede po ba i-monitor din natin, no, yung kanyang situation from time to time? Kasi baka naman kung makarating sa employer niya na inireport na siya, lalo niyang pagdiskitahan itong ating OFW. Ang gusto sana namin dito, ma-monitor natin, no? In real time yung kanyang situation. Yun po kasing nasa contract na employer niya is hindi po yung employer niya ngayon. Iba. Yes po. Ayan, Attorney Sherry, meron pa palang ganong anggulo po ito, no? Ang nakadiscover po is yung dati niyang kasamahan kasi pinakita niya po yung contract niya. Then sinabi niya po na hindi daw po yun yung pangalan ng amo niya. Hindi daw po yun nando sa contract. Parang relatives po ata. We will take into consideration na. Basta ang sa atin lang ngayon, we will make sure na itong si Sir Kennard Pola, Ligtas. oo, ma-extract na natin mula dito sa employer na ito, no? And yung pananagutan later on ng employer, isusunod po natin yan. Attorney Sherry, maraming salamat po muli sa inyo at ng ating OWA, ang Director 2 po from its Operation Center. Sir, narinig po ninyo si Attorney Sherry Malonzo, nagkaroon na po ng coordination. Siguro ang hiling din namin sa inyo ngayon, kasi technically mag-isa po kayo ngayon dyan, kami rin dito Isa pong kasamahan dito sa Pilipino Yes, Isa lang pong Nigeria kasamahan ko dito. Oo. Kayang-kaya din po ito. Takot din naman po ito sa amo namin Opo, just keep yung close communication, no? Bigyan niyo po kami ng update para ma-monitor din po namin yung inyong kalagayan. In the meantime, na inaasikaso na po ng ating OWA yung pag-extract po sa inyo. Ang advice ko po sa inyo, make sure you record everything. Okay? Make sure you record everything. I-full charge mo na yung cellphone ninyo. Pero sa totoo po niya, sir, bawal po talaga ang cellphone sa amin sa loob. Kasi po isang beses niya po ako nakita na may cellphone, nagalit. Pero ngayon po, nagtatalinan talaga ako, nilalagay ko dito sa likod ko. Well, if at the risk of your personal safety and security, Kennard, pumunta ka dyan sa private space mo. You have all the freedom dyan sa private space mo. Hindi ka nila pwedeng pigilan dyan na mag-record at your own choosing. Okay? Yes po. Dito sa kwarto po. Oo, hindi.
darating po yung tulong sa inyo, pero ang sa akin, ang advice ko rin sa inyo dito, kasi mag-isa ka lang ngayon dyan eh. Okay? Ayoko naman na later on, dahil nakarating sa employer, lalo siyang pagdiskitaan, o Yun baka nga ang po. masama pa dito, mamaya siya pa yung balikta rin. Ayun nga po, yun yung kinakatakot namin mamaya ma-frame up, ganon. Yes. So, malagyan ng kung ano yung gamit niya sa loob ng kanyang kwarto. yes, kaya Kennard, kasi minsan binablock din yung wifi, kaya hindi na rin advisable siguro yung i-live stream niya or what. Pero make sure you keep everything on record, Kennard. Yes. At least yung recording na yan, hindi po nila maitatanggi kung ano man po ang totoong nangyari. Okay? Opo. Sir Kennard, paparating naman na po yung tulong at alam niyo naman po pag kumilos po ang RTIA, gayon din po ang OWA, no? At mabibilisan po ang action po niyan. Mag-ingat ka na lang palagi dyan. Yun lang. Alerto naman ako palagi. May anak po kayo, ma'am. Apo, 8 years old. Maraming salamat sa effort sa pagpunta po dyan kasi puyat, pagod, para lang po may ano ako dito. Ayun. Emotional na si Sir, umiyak na si Sir. Yung staff po namin, ma'am, siya po yung kausap po ni Attorney Malonzo. Apo. And kami po yung magbibigay ng update from time to time po. Once po na magkaroon din po kami ng magandang balita po from OWA. No? Apo. At maraming salamat po sa thank you. suporta kay Senator Raffy Tulfo. Apo. Thank you very much po. And Thank Sir you din Kennard, mag-ingat po kayo. Lakasan po ninyo yung loob niyo dyan, po. sir. Walang hanggang pasasalamat po talaga kay Idol kasi walang imposible sa kanya. Sa mga katulad namin na api, napakabuti po talaga. Marami pong salamat. Maraming salamat po, Ma'am Jenny May and Sir Kennard at magandang hapon.